Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 20, Thursday. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan de la Cruz. At dito na po uli si Joel Lacsamana. Good morning, pa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron po yan sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA Afford the Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyo Ayoko lahat. sanang batiin to eh. Kaibigan ko. Si kapatid ni Nisha, si Michael Tan. Wag na natin batiin si Wag Michael. na natin, yung mabait lang naman yan eh. yung presidente po ng ng Asia FT Brewery. Uy, Wag na. Wag na, no? Wag na. Magbabait, wag natin batiin. Mabait. Masyado mabait yan si Michael. Si Michael Tan. Napakagaling at napakabait. na Happy kaibigan. birthday. Happy birthday. Wag na natin batiin. Wag na. Michael Tan, hindi ka namin binabati ng happy birthday. Okay. Okay. Nagalit na, pare. sino Ito na. nagalit, pare? Nagalit na si Nagalit Claire. Si Claire. Galit na. Bakit naman? Mabuti pa daw, ikaw, Sara, Duterte. Don't forget your VP duties. Bumalik ka. Sabi po ni Claire. Yan. Nasa dahig po kasi itong si Vice President Sara Duterte. Dahil yung kanyang ama gusto niya samahan. Tsaka naayos niya yung defense team. Meron bang ginagawa ang Vice President? Tinanggalan nyo na nga ng budget di ba? Ang Ano pang gagawin niya? sinasabi ni Secretary Claire, come home and address the veracity of the new findings regarding her, Hindi cases. yun. Yun Do your Hindi, yun medyo nakajut na lang yan. Siguro Yung, wala na- magtrabaho ka daw. Hindi ka medyo nagtatrabaho napansin yung Secretary natin. Ginagalit mo pa si Claire Obligado Talaga siyang sagutin ng every speculative question na ibato sa kanya sa press conference sa Malacanang Alam mo,
Don't forget your VP duties. Sa daily briefings. Sa daily briefing, alam mo, ano yan maraming patibong dyan, maraming kumunoy na, na hindi kailangan. Kasi pag lumubog ang isang paa niya, kasama yung action boss niya dun na nasasama Well, natanong kasi siya tungkol doon sa mga tungkol doon sa mga bago daw na nakuhang mga pangalan. Okay. Migi Samonte, sa mga gano'n. Di ba magkakaroon nga ng trial? Ba't hindi nyo nalang pabayaan doon? Ano ba ang pakialam ng press officer dyan sa... Meron ba? Wala ata. Well, kailangan daw agad-agad. Natatanong siya kasi. Bumalik siya galing sa Europe para gawin mo yung trabaho mo dito. At saka harapin mo yung investigasyon. Yun. Yan po ang sabi ni ano to? I'll try to hazard a guess para in fairness kay Secretary Claire. Ayoko nga ng fairness. Pag tinanong mo siya ngayon, nasasabihin niya, excuse me, karambola hosts. Sa simula pa lang ng briefing, sinasabi ko na yung mga ginagawa ng gobyerno, mga proyekto, mga ginagawa ng anong ginagawa? Hindi, look, projects, mga news story, mga sinasabi niya? Sinasabi niya yon, yung mga press releases kaya mula sa hindi nyo pwede sabihin na hindi nag-briefing. Pag nag-Q&A na, yun. hindi yan ang itatanong. At remember, yung ang pipiliin ng medyang gamitin yung tanong na... ba't niya sinasagot? Precisely. Lumalabas kung ano yung sabihin niya. Right. Yun ang posisyon ng natatabunan administrasyon. yung mga planado, well-planned mga programs na ina-outline niya sa briefing. That's natural. Kasi yun daw pong mga bagong pangalan na lumabas. Diyan sa acknowledgement receipts nung pondo ng yung confidential funds. Ano ba pakialam niya doon? Natanong siya. By nature, palaban din yung sagot. Mahirap. Ano masasabi mo? Parang ano masasabi mo tungkol dito sa mga bagong hindi naman sinasabi. Ask whether hindi naman sinasabi sa report. Ang sinasabi sa report, parang diniklara niya. Precisely. Mapapatibong ka talaga dyan. Alam mo, magandang sagot pa nga dyan. Excuse me po. Ang maganda po siguro, i-direct nyo yung question na yan sa office ng VP dahil sila ang makakasagot. Sila makakasagot. Wala ako sa poder para sagutin yun para sa VP. Then, tuloy po natin yung para sa excuse me, mali siya ang burden of proof na kay Sara para sa kanya. You have to come back and prove that these allegations are wrong. Aba, lawyer ba to? Yes. Abogado siya. She's a lawyer. Bakit ganyan mag-isip? Ikaw naman, pare. Hindi, nagtataka lang ako. Yung sa akin, di ba dapat ang burden po nandoon sa nag-aakusa? Patunayan yung tama lahat yan. Hindi yung pauwi mo si Sara tapos patunayan mo mali ito. Hindi kasi Anong klaseng ang burden of proof sa'yo. magkatawa ng tawa dyan, Winner, Tawa ka ng tawa dyan Baka ikaw, banatan ka rin ni Yusek Claire, Kulang na lang dito, sabihin niya, we will give you 10 days to answer these charges. You'll have your time during the impeachment trial. Parang homeowner association ng Raymond Bill Tapos pangalawa, you should not neglect your duties. Ano ba duties sa Vice President? Okay, that's another thing. Di ba spare tire lang yan? Oo Tinanggalan niya nga ng ibigay budget. sa'yo ng presidente, yun ang trabaho. Wala na nga siyang trabaho. Tinanggal na siya sa DepEd. Meron daw sa mga programang sinasabi na nagagamit yung kanyang budget. Okay. Ipakita mo na nagagamit talaga. But kailangan ba ng personal appearance ng Vice President Mag-report kayo. Hindi, ang obligasyon niya daw ay doon sa mga bumoto sa kanya. Malayo na yan. Malayo na ba yun? Malayo. Kayo naman Kaya mahirap pag sinasabi. Pagbigyan nyo naman si Yusek. Pag umabot ka na sa gano'n, medyo malayo na yan. Oo. Huwag mong paabutin sa dapat may tutorial pagdating sa At saka sinabi niya, wala raw pong kinalaman ng administrasyon diyan sa pag-aresto sa presidente, dating presidente. Kasi yan daw po para obligasyon sa Interpol. Panagutin. Meron pong
medyo masakit na komentaryo si dating yung information minister nung tatay ni BBM, si former President Ferdinand E. Marcos. Sino nga ba yun? Si Kit Tatad, Francisco Tatad. Information and Senator. Information Minister and Senator. Sa kanyang column po ngayon sa Manila Times, ang daming butas daw doon sa posisyon ng administrasyon na yung ginawa nila para lang sa Interpol. Walang kinalaman sa ICC. Anong argumento ni former secretary? Basically, sinasabi niya, Former senator. ano mo, walang kinalaman yung ICC sa atin, and then you hand over a former president. Itong ICC, kahit sino citizen, wala siyang jurisdiction over, and then you hand over a former president just to please a police organization. Ganon ang main yung line ng argument niya. Pero sabi niya, but everything is moot. Now, dahil ando na si Presidente. Oo, pero sinasabi niya, well, history will judge you. Ganon na lang. So everything na discussion ngayon actually is for posterity. Even yung cases sa Supreme Court. Cases sa Supreme Court, cases sa The Hague, etc. The Hague and everything. Halimbawa, ito si DOJ. Sinasabi niya, yun daw position ng Solgen. Hindi dumaan sa kanila. So, walang okay ng DOJ yung sinabi ng Solgen. Under the DOJ ba Solgen? Attached. Attached. It's just attached. It's an independent body. Well, sabi rin naman ni Sec Boying. I can understand it. I think it's personal. So I cannot comment on that anymore. Tapos niya. Personal reason daw. Yes. And he understands it. That's his own reason. Okay? That's his own lookout. Yeah, but because of that reasoning, maybe it is time daw for him to assess his Hindi. Sabi ni Claire yun. Hindi niya sinabi yan. Hindi, Si Claire yan. Si President Claire. Hindi niya, very, very circumspect yung kay Boying. Hindi, tama lang yun. Tama yun. Alam mo, yung sinabi niya, tama eh. But in which case, the spokesperson ng Malacanang... Hindi siya spokesperson. Overstepping. Briefer. Siyang taga-advise sa mga ibang secretary kapag Hindi, briefer. Stepping Magkaiba out of yan. line. Ganun ang kanya. Tapos, tinira niya rin si... never did that. No. Tinira niya si Harry the Caller. Yun ang mas importante. Si Harry the Caller? Yung kay Harry. Ikaw ano ka dyan eh. Sabi ni press officer. Meron na ba palang title na gano'n? Press officer. Press officer. Ngayon ko lang narinig yun. Parang yan yung briefer. Inimbento yung title para sa kanya. Yan daw po si dating spokes ng Pangulong Duterte, si Harry Roque. Ay kailangan daw umuwi. At panagutan yung mga kaso. Kaso pa lang yan kasi daw, hindi naman pala siya kasama doon sa legal team. Yes. Lahat po ng legal team ng presidente ay ICC accredited. Hindi pwede yung caller ka lang biglang. Si Harry at saka yung kanyang partner, si Joel Botoyan, kasi Roque Botoyan Law Office, are both accredited. Sa ICC, yes. Ngayon, ang sinasabi lang, hindi ka kasama dito dahil hindi ka naman pinili ni BP. Hindi ka kasama. So, kung hindi ka kasama, umuwi ka na lang. At saka hindi ka pwede humingi ng asylum. Hindi, wala ka namang gagawin. May asylum doon. Anuin mo yung kaso mo at sikasuhin mo yung kaso mo. Huwag ka humingi ng asylum dyan. Ganun ang sinasabi. Panagutan mo yung mga ginawa mo. Kasi si meron Harry siyang qualified human trafficking and other things. Ito naman, si Senior Associate Justice. Okay? Tony. Ha? Former. Senior, Wag mo kakalimutan yung senior. Yes. Kasi siya lang, bukod tangi siya lang ang nagkaroon ng titulong yan. Meron na rin daw ngayon. Sino?
Marvick Leonen. Okay. Senior din? Yes, na rin? senior din. Hindi, ibig sabihin ni doon kay Marvick, yung senior, ibig sabihin matanda na. Hindi? Hindi. Senior. Second in command, in effect. Kay Justice Carpio, ibig sabihin, may rank above all the others. Yan, yung senior. Rank above and just below the chief. Yan. Kumaga, second in command siya? Second in command. Ano yun? Siya nag-invento no, sa sarili niya? Well, apparently... Bigla niya na lang nilagay senior associate justice. Hindi daw siya, it was always the media that created Hindi, that naging formal title eh. Naging formal title? Oo, Akala lahat ko ng it was- communication, senior. Kung ako siya, hindi ko gagamitin yun. Sa Akala ko all the associate while justice. Or you can Hindi, even- lahat ng Or you can communication. take steps to correct it. Akala ko all the while it was just a media creation. Untenable na raw po ang posisyon ni Solgen Menardo Guevara. Dapat daw po, tanggalin na ni President Marcos. Ganda mo? Huwag niya nang pakialaman niya. Mabuti pa siya. Senior Associate Declarative yung Justice. kanya talaga tanggalin. There are many ways to fire a person, sabi niya. You ask for the resignation or how can you, ang dami mo palang hindi alam eh. Well, Hindi niya puro question yung kanyang statement. Anong klase statement yan? At saka ba't pinapatulan pa ng dyaryo itong... kasi nga Senior associate eh. Associate justice. Oo, pare. So what? Oo. Isa 5 na yan Ang mga retired justices, isa 5 Unless na Uncle Sam ka, nasa ombudsman ka. Senior to, Marat. Senior? Please, this is first in history. Nakakatuwa yun daw, dahil daw sa mga troll o maraming fake news, madadagdagan daw yung kaso ni Duterte sa ICC. Magagamit pa yun. Talaga. Hindi siya ba gumawa nun? Bakit siya? Bakit siya ang ikakasuhan mo na Kung totoong maraming fake news, si Duterte ba gumawa nun? Bakit siya ang kakasuhan? You are enabling fake news. Yun. By the mere fact. By the mere fact that Kaya sinasabing persecution to. Kasi yung mga ganyang mga hanas, yung mga ganyang mga deklarasyon na mga tanga ay Patulan. Anong kinalaman niya doon? Nandun na nga siya sa dahig tapos siya pa may kasalanan no? By your Baka pati yung pag-collapse nung tulay sa Isabela. Hindi. By your Baka mangyari yun. Panahon daw niya kasi nung tinayo yan So kasalanan din ng Duterte yan. Kailangan imbestigahan. Yung sinasabi ni Noel kasi. Kaya sinasabing persecution By your, si Noel. Sinasabi niya, by your pseudo-martyrdom. You are enabling fake news. Nagpapakaawa ka. Para ka rin si Rizal. Nakatulong sa Para si Rizal. Ganon. Martyrdom. Saint Peter. Saint Peter. You're no Saint Peter. Ganon. Aba, ginusto niya ba yun? Ayaw niya nga magpahuli. Si Bato raw, pare, magtatago. Bakit naman? Akala ko pa sabi niya, sasamahan ko si President Duterte. Hindi. Sinabi niya yun Sasamahan niya sa media. Hindi doon. Hindi doon sa dahig. Pinag-iisipan na raw po ni Senator Bato, if he is confronted with injustice, magtatago siya. Yan po ang paraan na sino-sino man ba siya kay Senate President Chis Escudero, pwede daw siyang kanlungin doon. Pero sabi nga niya, that cannot be forever. Doon ka lang sa Senado. Hindi pwede yun. He has to answer his pero ilan na ba mga ibon man may layang lumipad. Ilan na ba Hunasa, nagtago yan, may kaso yan, dating militar. Panfilo Lacson, nagtago rin yan, dating militar. Bantag, hanggang ngayon nagtatago, may kaso. Merong may model siya. So siya daw po ay magtatago kapag siya ay ginawang wanted nitong ICC.
He thinks he's that important? Ang problema kasi, Pag-awok saya siya ng panahon ng ICC? Hindi, ang problema pati, dami na niya sinabi. Nung una, sabi niya, hindi, sasamahan ko si President Duterte. Maganda na yun eh. Maganda. Ayos na yun. Oh, ayos na. Lalagay ko na sa balota to, sa notes ko. Magaling to. Sa listahan ko, magaling to. Matapang to. Matapang to. Result to. Matapang. Matapang. Sasamahan ko ang Pangulo. Yan. Yan. Tapos bigla, Hanggang sa kamatayan. Ano na mga deklarasyon? Ako mag-aalaga sa Pangulo. ako mag-aalaga sa Pangulo, sabi niya. Hindi, takbuhin pala eh. Napatay tayo dyan. Senator, hindi yata. Hindi ho maganda. Branding Hindi to. maganda ang maganda. ang optics natin, Senator. Yung mga Duterte supporter na hangang-hanga sa'yo, Medyo medyo... Hindi naman pala, nag-change yung mind niya kasi hindi basta-basta nabibisita si former President Duterte. kung Alam nagtatago niyo, ka, Tingnan mo, mabibisita yun. even yung kanyang anak ay hindi pwedeng bisitahin ng ngayon. tatay niya. Ako pa. Kung pag naging detainee kung nagtatago ka, pareho mabibisita. na kami naging detainee. Ayan, Ayun na nga yung unang sinasabi niya. That was yun the na nga main. po ang Ayun ba? nature. Kaya nga, doon sa bilog talagang Napag-isip-isip. na yung bilog Okay. So, hindi po malayo na magtaguto. Hindi, mukhang, pero mag-i-issue ba talaga ang ICC? Sino ba siya? Ganun ba siya ka-importante? Magtatago. Si dating Senator Lacson. Hindi. Medyo mukhang intel talaga nagdi-disguise daw siya. Kung Ito kahit anong disguise kung mo totoo kay yung iba to, theory. makikilala to Hindi, kahit saan. eto pare, kung totoo yung theory Okay. na kaya na padala nagtuloy-tuloy yung kaso ni Duterte sa ICC. Ang theory, it's politics. Ngayon, kung ganyan ang line, ito ba si Bato? Gano'n ka-importante sa politics at pag-aaksayan siya ng panahon? Why is he reacting to a ghost? Ano yan? Why is he inserting himself into this In the issue. into this para si Harry de Color. Hindi kasi nahuhuli siya sa survey pa. You're inserting Kailangan... Hindi, kasi he was in the forefront. He was the Yes, chief he was. implementor of the war on Operation drugs at the Tukhang. time. Operation Tukhang. Tukhang. Siya ang PNP head Yes. doon, pare. Ganon? Yes. Don't downplay naman, pare, his Yes, role, no. pare. Pero hindi nga siya he pinapansin was there. Hindi nga siya pinapansin ng ICC. Paano yun? Yung mga ganyan, i-transmack into parang si dating Vic Rodriguez naman. The Kingmaker! Yeah. Pero yun, naku, walang pumatol sa. Next, isip pa tayong iba. Takbo na lang tayo. Next. Next. Sabi po ng lawyers, Ganun eh. yung head lawyer ni dating Pangulong Duterte. Nicholas Kaufman. Medyo Yan. quickie daw tong trial na to. Ayan, gusto ko yan si Yan. Kaufman. Quickie, madali lang daw to. Mabilis. Mabilis lang daw. Mukhang, ano to? Very confident. Confident? Mukhang syempre. nakita na nila, walang laman yung kaso eh. At saka importante yun, sabihin niya yung mga ganon kasi, paano yung first? Pampatapang. Hindi lang yun. Pampatapang, hindi Pare, lang. yung first, Salbo. hindi. Yung retainer niya. Yung retainer niya, alak ng kwet. Pare, kailangan ba justify yun? Alangan sabihin mo, hindi. Pare, Matagal Kailangan ito. match, matagal ito. Wala yun. Wala. this is for justice. Oo nga. Wala kinalaman yung Retainer. lawyer's fee. Wala. This is for justice. Ano ko ba naman? After all, he was also the person who defended the Vice President of Democratic Republic of Congo na pinabalik. Na pinabalik sa Congo. Ang nangyari doon, hindi. Naka-ano siya muna anong pangalan nito? He was given parang, kumbaga, bail or something. Nailabas. Temporarily Temporarily. release. Tapos binalik. Ibig mo sabihin, ang nangyayari dyan sa ICC, may kinalaman sa racket. Ikaw naman. Mga lawyer, Hindi ba? kumikita rin dyan. Di ba? Yan ba ibig mo sabihin? Hindi naman. Hindi naman gano'n. Ang sinasabi ko lamang, Rumaracket chip din yung mga network dyan. may mga accredited hindi naman retainer. may
by accredited practitioners in the ICC. Okay. Yeah. At sila lang yung kumikita rang. Sila. Malaki ba kita? Well, it depends eh. It depends. In the world of business, ang tawag dyan, meron kang niche. Yes, meron kang niche. Meron kang niche marketing. Ayan. Marketing. Ayan. Tapos, sabi po din ni President Clay, hindi pala President Clay. Press Beeper. Inayunan po siya ni Ralph Recto. Si Ralph. Si Ralph ang umayon sa kanya. Wala daw effect yung nangyayari ngayon sa investors confidence. Kahit daw po mayroong political instability, wala raw pong epekto yan sa investors. The mere fact that you're even saying that there's political instability, medyo mabigat-bigat na yan. Hindi, pinalo up niya kasi yung statement ni Claire. Sinabi na ni Claire, di ba? So, kailangan niya ayun. Bakit nauna pa kasi si Claire sa kanya Dapat siya muna, di ba, magsalita dahil siya economic. Siya ang chairman. Team captain ng economic team po ng Duterte. Okay? Pwede ba yung ganon? Pare, mauna na muna yung ibang agency bago si Claire. Payag ka ba doon? Oo. Tinanong siya Hindi, yun na nga, tinanong siya. Hindi, isa lang yung sa mga tanong niyo. Mas marami ako sinabi tungkol sa mga projects, programs. Tapos ganito yung sasabihin ninyo. Kayo talaga nasa media. Para naman kayong kaya, yan nga yung trabaho niya. Pinauuwi niya si Sara, pinauuwi niya si Roque. Yan ang magiging banner headline. Pinaiimbestiga niya yung, tanto sa anti-money laundering. AMLC. Pinaimbestiga yung assets si pinare-resign niya si Guevara. Grabe. Dami na niyang Dami niya nang Di ba? Pag inad mo lahat yan. Buti yung pulis po na kinakasuhan ngayon dahil doon sa pinagsasabi niya sa social media. Merong pulis ganun Nagda-drive siya tapos komentaryo na komentaryo. Na na pala yun, sabi sa report. Dati na pala siyang he went through mental diagnosis. Hindi, sabi nung mga tama daw yung sinabi. Mental case pala to. Hindi naman. He went through parang diagnosis. So na 5 administrative charges po dyan sa Quezon City Police. Grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer, 2 counts of grave neglect of duty. Pinadala na po yan sa NAPOLCOM. Okay. Yan po ang tapos yung SMNI. Yan. Ang trend ng kanilang reporting ay pro Duterte. Na-take down po yung kanilang Facebook page ng Meta. Meta. Which is Facebook. Meta. Facebook. Take down po yung meron po mga Facebook pages itong Sunshine Media Network. Yes. Na sinabi ng Meta na you are a purveyor of misinformation or fake news. Inflammatory Sabi ng Meta. Pero sumagot po yung Meta. Sabi nila, we do not post anything harmful to the community. Ano pa ba ang sasabihin mo? If this is the price for speaking the truth, so be it. Ayop. Parang bato. Magaling. Kasi po, ang accusation sa kanila, they're spreading hatred and contempt. Harmful daw yan sa general public. Di ba na-revoke na yung franchise dito? Hindi. Pero pwede sila sa social media, di mo kailangan ng franchise dyan Sa kasi? If you are going to use free, yung mga free platform. Okay ka lang. 8:32 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola,
tayo karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Yes. Masarap ba si Kwate? Pare, si Kwate chocolate. Ang sabi ko, Malaga. Malaga. Pag kahapon, Pag 8:30 na, nagtsotsokolate ka na. Yan ang sinabi namin ni Hot Paring chocolate Conrad. Hot chocolate ang ka na. tinitira mo sa Masarap sa Davao. Ano ba? Kumusta ba ang Davao? Pero ayos pa rin. Hindi nga pala, di Masigla pa rin. Hindi, bakala ko ba Sub-Saharan yan? Hindi, pare. Hindi. Hindi Sub-Saharan daw yan eh, sabi. Galit nga yung si ano eh, yung sino ba to, yung tsahin ni dating Governor Migs Dominguez, si Dominguez, si Edith Dominguez, sabi niya ano daw, teka mag-toast nga tayo ng Sub-Saharan wine para mapakita natin sa kanila. Para mapakita. Sub-Saharan chocolate. By the way, kaya kamusta kayo dyan? Hinost kami ni dating Governor Migs Big Dominguez. Sibirin ng Sarangani. Kanyang ina na si Rose Dominguez at Yung tita niya. Tita niya, si Edith. Kasi nag-launch sila ng isang project doon. At pinakita nila ang Davao, talagang Edith booming Alcantara. sila. Edith Alcantara pala. Si Procops, wala doon? Wala. He does not belong to this place. But yun na nga. Ano ibig mo sabihin? It does not... Paren, ano na yan? Trillionaire. Hindi pwedeng makisama sa Baka mga... naman quietly nasa dahig. Pare. Sa daig na pala. Hindi naman? Hindi. Dapat siya Pag ikaw, Ano yan? if you are Ano yan? In trouble yung dating boss If you mo. are in that So level- mabuti pa, wag ka na lang makialam. if you are in that level, you have different concerns. Ayan. Tama rin naman. Oo. Kamukha nito si Claire Yeah. na nagalit na naman sa mga social media posts. Kailangan na po talagang kailangan na raw po talaga regulation sa social. Iniisip ko yan, pare, paano mo i-regulate yan? Versus, kasi yung Quadcom, ganyan din ang sinasabi eh. How do you regulate social media? Sa buong mundo po, wala pa nakagawa niyan eh. Baka sakaling tayo, tayo ang maging huwaran ng buong mundo. Paano i-regulate ang social media? Can you please shed light on this? Press Officer Claire Castro. Paano kaya i-regulate yan? Basta sinasabi niya, pinag-uusapan daw, regulate. Yung paraan ng pag-regulate niya, yun ang hindi maliwanag. The details kung paano gagawin niya, no? Paano gagawin eh. Puro salita eh. Okay? Ganon din yung Quadcom, puro salita. Dahil patatawag mag-iingat kayo paano ng fake news kasi yan. Sige nga, sabihin nyo sa amin paano nyo i-regulate sa social media. Kung yun nga mainstream media, yung traditional media, napakadaming kill na storya, di dapat i-regulate din yan. Kasi ang nilalabas nila, yun lang ayon sa kanilang agenda. Paano yung mga storyang that merit news, mentioned in the news, binabaliwala nila. Paano yun? Di dapat i-regulate din ang traditional media. Yung nakaka-regulate ng social media, yung mga platform owners. Meta, yung mga ganyan, TikTok, sila nakaka-regulate. Hindi, pwede lang nilang gawin. Hindi, kasi hawak nila yun eh. Hindi. Government regulation, they can unsubscribe you. Hindi, parin Jonat, ang kaya lang gawin na Meta, take down. Yes. Sasara. Yes. Pero yung content mismo, hindi nila kayang kontrolin. Hindi. So ang gagawin ng mga tinake down nila, magbubukas lang na ibang account. Yes. Yun na. Tapos titirahin ulit yun. Yes. Anong klase regulation yun? Ganun ang pero yung content, how do you, di ba, control that? Hindi mo ba kukontrol yan? Maski ano sabihin mo, ikaw na pinakamagaling na press officer sa buong during mundo. the time in 1972 onwards, nung dineclare ang martial law, there was a way. Ay round them up and then ikulong mo sa stockade sa iba yun. Maski na yun. There were still... That was what they did. Meron may that was underground. effective for a few years. Xerox Press. There is always a way. Meron. Hindi mo pwedeng kontrolin yan. No? So, you can only do yung so much. sinasabi ni parin John, totoo. Yung platform. Yung platform, tatanggalin, take down ka.
Pero may mga anak pa din. Yes, para rin at saka may negative effect yung takedown, ha? Kasi yung mga sumusubaybay doon sa account na yon, lalong mag-iinit yun. Meanwhile, yung mga hindi naman sumusubaybay, mapipik yung interest nila. Ano ba meron to? Meron doon, susubaybay. Lalo lumalaki. Walang pinag-iba yan doon sa away ni Elon Musk at saka Twitter. Okay. Trump versus Twitter. Parang gano'n. Finally, ang ginawa President Trump at saka Elon Musk, binili na natin Twitter. Ganun pa din. Pero hindi pa rin nila makontrol. Hindi, pero meron pa rin nagtayo ng alternative. So there will always be alternative. Alternative press nga eh. Alternative means of communication. Okay. Ngayon po, nako. So bagay, mabalik lang. Since time immemorial, ganyan naman, di ba? Kahit na yung mga revolusyonaryo sa US, sa Europe, at later sa Pilipinas, ililipat nila yung press nila sa mga bundok ng Maragondon or something. Tapos doon sila nagpiprint. Hindi nawawala. This time ngayon lang, bago lang ang teknolohiya. Ito mas mabilis lang. Ito ngayon, etc. And then, ang ano mo nga ngayon is, you have an alternative platform and also an alternative content, AI. Yun alternative content mo na. The only way to fight. Ito proven time and again. Magdagdag ka ng sarili mo. The only way to fight propaganda is to tell the truth. Kung pong uhaw sa balita ang mamamayan, kahit fake news papatulan. Bakit hindi kayo ang mag-initiate na information, freedom of information, ang argumento ni yung mga Secretary ganyan. Claire, yes, ginawa ko yan. Nagbi-briefing ako. Sa simula ng briefing, lahat ng programang The True, The Guru, The Beautiful, ina-outline ko. Pero itong mga medyang hinayupak na to, ang sinasabi, pinipick up yung maliliit na sagot ko. Hindi, yung briefing niya sa simula, lahat lang ng mga gusto niya, medyo may hawig na half-truth, half-lies. Hindi, that's developmental. Hindi, walang half-lies. Half-truth lang. Hindi sinasabi yung buong, Hindi, yun ang problema eh. Ang sinasabi ko, i-lay down the truth, lahat. Hindi, tsaka sinasabi. Para mawala yung fake news. That's the only way. Huwag mo sasagutin yung mga speculative. That's also important. Hindi mo kailangan sagutin lahat. Hindi, sagutin lahat. Sa'yo kasi yung patibong yung mga tanong na gano'n eh. Pero the other thing, may nag-counter sa akin isang taga-subaybay natin. Kaya rin naman tinitake down or kailangan i-regulate. Dahil meron naman daw mga ilang istasyon or vlogger na crosses the line, bordering on Who are you to say that these stations are crossing? Bordering on the ridiculous, the exaggerated, plus the fake news. Who are you to say that? Kasuhan mo. Hindi, kahit sino na lang, you're crossing the line. Kasuhan Who are you to say that? Kasuhan mo na lang. Ano mga basis ng when a news organization is crossing the line? That's so generic eh. Because the logical, anong karapatan mo? Anong authority mo? No, common sense, sasabihin niya. Anong common sense? Halimbawa, if a news organization says, 3 pinatay dito ni ganito, ganyan. Yung pala, wala. Yun. Crossing the line yan. Siyempre. Then, tell the truth. Ito talaga nangyari. Walang namatay dyan. Itong nagsasalita na ito, wala ito. Kalokohan ang sinasabi nito. He does not know what he's talking about. Ito, mass indignation rally. Yung pala, hindi pala sa bansang yun. Sa iba palang lugar ginagawa. Parang yung that's exaggeration at yung 10,000 Marines invade Vietnam. Mga ganon, na headline ng tabloid. Di ba? Pagkatapos doon sa storya, 10,000 US Marines invade Vietnam. In the movie entitled meron palang gano'n. Pelikula pala yun. Yan ang fake na fake. Di ba? Pero ang tindi ng Ang tindi ng tabloid headline. Parang yung The Sun sa UK. Puro titirahin ka ng sex scandal and more sex. Yan ang ang social media walang inaiwan sa idea ng tabloid. Yes. Ganon talaga. Wala naman talagang laman na malalim. Pero nandun lahat yung screaming reactions and everything. Wala ka namang maaasahan na lalim dun eh.
Don't go to the tabloid for purposes. Ayan ang... May nakausap ako long time ago na isang editor ng tabloid na UK, Fleet Street ang tawag nila doon. Fleet Street. Bumisita rin, tinatanong ko, how do you... work that out? Tsaka pa yung the goal. Sabi niya, look, yung sinasabi mo, the truth, real, the camera, the notebooks are real, are truth. The news is that's another matter. But totoo yung camera, totoong real. Pero nagmamanufacture sila ng news para makunan. The editorial bent. That's news. The editorial bent. May kanya So pero hindi. Sa kanila, deklarado ng mga publication or ng any broadcast organization. Dito kasi kung wala. ano ang kanilang posisyon. Dito kasi wala. Halimbawa, ang CNN, ang posisyon niyan talaga, deklarado sila, Democrat sila. Liberal. Ang Fox, conservative. Deklarado nila yan. So wala nang lokohan. Sa atin, nagkukunwari pa kasi. May kunyari. Hindi, dapat deklarado. And then in the case of social media, wala ka ng deklarasyon. Kanya-kanya yun eh. Ayun ang problema. The other argument there, mga supporter ng SMNI, sasabihin nila, teka muna, ba't kami? Look at the others, lalo kayo sa mainstream. They have a point there. Papanggap lang yung mga yan meron silang point doon. May point sila. Maski ang traditional media, may kasalanan din eh. Of course. Bakit sila walang... Magkaso kayo. Kasuhan nyo. Go to the, Ito nga, bakit meron hindi... naman tayo ipatawag ng Quadcom. Patawag kayo. Quadcom? Patawag daw. Pinagtatawanan na nga yung Quadcom ngayon eh. Maghihiring daw sila bukas uli. Tricom. Tricom pala. Tricom yan. Uy, Tricom yan ha. Tricom, Quadcom, Quintocom. Bakit? Ano yung Quintocom? Yun yung yung tungkol sa agri. Wala nga nangyayari dun eh. Hindi, nangangampanya na si Joey. Joey Salceda. Siya chairman dun eh. Oy! Running for governor. Nako, save na po tayo sa food security. Okay. Sinabi ng Department of Agriculture, andito na. Ito na! Pare, meron na raw silang bagong paraan. Para daw po maayos sa ating food production. Yan. At mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas. Yes. Ano po yung kanilang gagawin? Multi-year budgeting process. Ayun. Ayos. Solved na! Tsaka you have to comment the Department of Agriculture. Nagkakagutom-gutom po ang Pilipino. Pinag-uusapan nyo ay yung budget process. Yan. Multi-year na raw. Sir, I have to advise you that kumonti ang ating imports. That means sa rice, that means that we are actually anong kumonti? For the quarter 1.2 noong January lang kumonti. 1.2 million metric tons naging 641,000 metric tons. Kasi ang in-import natin noong 2024 4.8 million metric tons. Sobra-sobra. Mabubulok 'yun kapag nag-import pa ulit kayo noong January. Okay? Ang problema, ngayon kayo nag-i-import kung kailan harvest. Kaya nagpapakamatay ang mga farmers. Hindi ho kami mag-i-import. Kaya nga binawasan ho namin by half. Noong January. Nabawasan eh. Please, we need... kailangan po dito klaro eh. Ang ibig nyo sabihin... Noong Enero, nabawasan ng importation compared to January of last year. Yes. But the reason behind that, kasi ang importation for the whole of 2024 na hindi naubos ay 4.8 million metric tons. It's higher by 1 million metric tons compared to 2023. Okay? So na marami kayo na-import last year, pero tumigil kayo ng importation ng January kasi mabubulok yung mga nasa warehouse nyo. Kailangan nyo munang i-dispose yun. Ang problema dyan, nung na-dispose nyo na, ngayong March, tsaka kayo nag-i-import uli. Kaya tinatamaan yung farm gate price ng rice. Yan. Bakit hindi yan natupagin nyo sa Department of Agriculture? Imbes na yung budget process. Kaya ho namin naayos ng budget process. Yeah. Para hindi ho tayo mag-i-import ng katakot-takot. Yeah. Ang layo ng talon nun, pare.
from budget process to Yes. importation. Kasi Malayo ang tanong. ayusin na namin yung mga production facilities natin. Talagang yan ang ating pag-asa. Babaguhin na raw po nila ang criteria sa pagbabudget. Wow. Kailan kaya magkakaroon ng result to? 2026. Really? Kasi ngayon this is a budgetary workout for 2026. Tapos na yung 2025 eh. Hindi, sa akin ang value nitong announcement na to, press release to cover up what's happening na masamang nangyayari sa mga farmers dahil bumagsak ang presyo ng farm gate price. Bakit hindi nyo i-address yung problema na yon kesa yung budget ang pinag-uusapan? Di ba? Kumbaga, binabago nyo usapan eh. Hindi, kaya ang dapat pag-usapan, yung depressed prices sa farm gate. Kaya ho namin inaayos with the DA. Kaya ho namin inaayos yung budget para targeted sa mga specific na production areas. Doon namin nilalagay talaga. Planning, hindi ho namin. We will not waste any centavo of the taxpayers' money. Alam mo, siguro sagot to, di ba, was it last week yung ombudsman sinabi, DA daw at saka NFA ang most corrupt agency sa... Si Uncle Sam naman. Si Uncle Sam naman. Nag-press release din ng NFA. Ang sipag daw po nilang mamili ng bigas. Ayan. Yeah. From the farmers. Pero, maski masipag sila, yung pong target nila, hindi pa rin nila nakukuha, natamaan. Baliwala isipag nyo, anak ng toko. Magpe-press release na lang kayo, yan yung sinasabi kong half-truth. Ang sinabi nila, asipag namin mamili. Totoo yun, masipag kami. Pero, ano yung sipag nyo? Hindi nyo nakuha yung target nyo. Kulang ho kami, kaya ho budgeting. Kulang yung aming pera. Marami ng palusot, ha? Di useless yung inyong sabing galing-galing nyo mamili, hindi nyo pala tinamaan yung target. Di ba? Kasi ho talagang... di ba, kino-contradict mo yung sarili mo. Kaya ho so, ibig sabihin po nito, puro palusot kayo. Kaya ho inaayos namin yung multi-year budget process namin. Hindi, kaya daw po hindi nila tinatamaan yung kanilang target. Lang yung mga ganun, pare. Kaya daw hindi nila kasi ang NFA dapat mamili sa ganitong panahon para po yung presyo sa farm gate, yung mga farmers, magkaroon ng konti laban. Masuportahan. Hindi po namimili ng gusto, press release lang sila sinasabi nila, nasipag nilang mamili. Napakalaki pa po ng kanilang inventaryo. Ilan yung kanilang inventaryo? Halos 6 na milyong bags. Okay. Yan yung sinasabi ni Darjo. 300,000 lalabas namin. Dar Jr. Laurel. Kiko Laurel Jr. Na dapat nang ibenta sa LGU. Yes. Kasi po, gusto niya ibenta yan sa publiko, pero walang paraan ng NFA to do that. The NFA is not equipped to distribute rice to the public. Okay? Warehousing lang po sila. So, kung yan ang paraan para maipababa yung presyo ng bigas, sabi po ni Kiko, ni Kiko, baka ma-take down na tayo. ay ibibigay sa LGU. LGU? At yung LGU ang magbebenta sa publiko. Sabi na LGU, teka, kami rin walang kakayahang gawin yan. Facebook. Kukunin namin yung bigas sa NFA warehouse. Sa kami kukuha ng truck. Saan namin ilalagak yan? Paano namin ibebenta sa publiko yan? Facebook, wag nyo kaming walain. Hindi namin nadedepensahan. Nawawala tayo sa Facebook eh. Nawawala. Gusto kong sabihin na talagang multi-year budgeting ang kailangan. Oo, nawawala eh. Facebook, wag mo kaming tanggalin. Tinatanggal ba tayo? Masipag daw po mabili. LGU, okay. Warehouses. Hindi nga eh. So, it's not working. Yung gusto niya, yung NFA rice, ibenta ng mura, it's not working kasi nasa NFA pa hanggang ngayon yung bigas. Hindi, naano na daw sa San Juan. Bumili na daw ang San Juan. San Juan City lang. Kasi sip-sip yung mayor na yun.
Sip-sip kasi mga kapatid niya, congressman. Oo. Anong So, nangyari? kailangan Pagkatapos ng San Juan, saan na kayo pumunta pa? Wala nga gustong pumatol na LGU. Wala na ho Kaya kami. puno-puno yung warehouse ng NFA. Paano sila mamimili? Unang-una, election time ngayon. Oo. Baka mapagalitan pa kami pag kami namimili tas namimigay. Bawal yung mamigay. Bawal yan. Hindi, sale transaction yun, hindi naman ayuda yun, pare. You are giving undue political leverage to Political to leverage. the incumbents. Wala yan. Oo. Wala yan. Hindi pwede yan. Oo nga naman, kung mayor ka, Oo. bilin mo mura yung bigas. Mura yung bigas. Tapos, Actually, incumbents, pwede mo na ipamigay yan eh. kaya nga, ngayon, yun. Paano yun? Tsaka, baka Incumbent mamaya, pati congressman, no? saan kayo mag-warehouse? Sa City Hall. Malamang gano'n. No? Makikita mo Nakatambak sa City Hindi Hall. naman, maganda pagkakaayos. Bigas ni gas. Ayan. Ay, nakalagay doon, no, pare. Eto, Bureau of Animal Ginagalingan Industry. talaga. Meron na raw silang target release Na, yung vaccine. okay. Vaccine na yan, no? I-release nyo na lang. A-announce pa kayo kung kailan. Ang target release nila, April. Baka patay na po yung kabayo. Aanhin pa yan. Dalhin nyo na lang sa mga ASF infected area. Baka nga hindi na baka nag-iba na yung ASF infected areas eh. Baka Kasi daw po kailangan April para daw po masiguro may supply. Nako. So hindi pa pala binibili. Anak ng Pare, tokwa. Marso na ngayon, no? Hindi pa binibili, hindi pa- kaya sa April na lang. Para daw po may supply. Okay. Para daw po may timing. Ayan. Galing Ilang taon na ba natin problema tong ASF? 10 taon na ba? Huwag kayo magkakamaling. Panahon pa ni President Duterte. Panahon pa ni Pinoy. They announced na, di ba? Na meron na. Meron Huwag na. kayo magkakamaling isama ninyo sa Late pa-injection. last year. Pag-injection ng vaccine, yung mga tumatakbo. Tumatakbo yung... Tumatakbo. Sa eleksyon. Baka mag-injection eh. Parang vaccine? si Chalex dati Parang na... si Chalex nag-injection? Si Duque. Ang sabi po ng DA, eto raw si Secretary Kiko Laurel Jr. Inutusan daw po yung Bureau of Animal Industry na siguruhin na yung FDA i-approve na yung vaccine na yan by April. Yan. Kaya pala hindi pa bumibili. Wala pang FDA approval. Ano ba nangyayari dyan sa FDA? Dami nang hindi nyo ina-approve na. Pati yung vaccine para sa dengue. Aba, kailangan po sigurado yan eh. Nako. Hindi ba? Gano'ng katagal? Ilang taon Ilang taon ba? na nakabitin. So, problema baboy, presyo ng baboy, hindi raw po gumagana yung pakulo na MSRP. Hindi sinusunod ng mga stakeholders, although ang deklarasyon ng DA noon, malapit nang bumaba ang presyo niyan dahil nag-usap-usap na sila. Kalabas-labasan, hindi naman daw po pala sinusunod yung pinag-usapan. Mm-hmm. So ibig sabihin niya, useless ang usapan. Anong pwedeng gawin ngayon? Wala. Tulog na lang tayo. Kapag nagugutom, matulog po kayo. Para hindi nyo na maramdaman ang gutom. Yan. Yun ang pinakamaganda. At Hindi. ngayon, Ito sabi ni loko itong si Noel. Kung nagugutom kayo, chiclet lang yan. Chiclet! Loko-loko ka. At ngayon, meron na po silang bagong sisisihin kung bakit mababa ang presyo ng bigas sa farm gate. Yan. Na natatamaan ang mga farmers. Kasi daw po, bumababa ang presyo sa international Market. yan ang sinasabi daw ng mga Tigabulong. namimili sa farmers. Baba ng presyo sa world market eh. Kaya ganito lang ang... Pakialam ni Insan na polling sa world market. Aba, yan ang sinasabi ng Department of Agriculture. Ano ba kayo? Yan na po ang bagong palusot ngayon. Ang ibig sabihin,
lahat yan, kailangan may measure ang DA. Hindi pwedeng nagkakagulo na. Yan, binibili yung harvest at nagkakalugi-lugi farmers. Hindi pwedeng ang press release nyo bagong budget process. Dapat measures para po matulungan yung farmers. Paano, subsidy? Bigyan nyo ng ayuda, whatever. Anong pwedeng gawin? Hindi new budget process. Yung new budget process, bahala po yung Kongreso dyan. Hindi nyo saklaw yan. Magsasubmit ho kami ng targeted na usage ng aming budget. Additional. Very good. Kompleto ho. Saludo ako sa inyo. Pero anong gagawin nyo doon sa depressed prices ng palay sa farm gate? Mag-ano po kami ng bagong budget process. Wala kinalaman Kukuha ko ho kami na additional na warehouse. Para doon na 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. 20 March 2025. Ganda, no? Yeah. 2025. Ganda. Okay. Alang-alang po dun sa mga bobong nagko-comment dito. Pasensya na kayo kung matalino yung aming discussion. Kung di nyo maarok. Bakit? Anong pagkaka... hindi niya na marami na raw ginagawa yung DE. Yeah, but the fact remains na depress po ang presyo ng palay sa probinsya at dapat meron silang gawin doon. It doesn't matter kung marami na silang ginagawa. The fact remains, nagkakandalugi-lugi po yung mga farmers because of the low, mababang buying price ng palay. Yan ang pressing problem. It doesn't matter kung gaano kadami ng ginawa ng DA noon, meron pa rin problema ngayon. Oo. Kung hindi kayang abutin ng utak nyo yan, wala na kami magagawa. Okay? Ito po, ito na siguro ang simula na ng cover up. Parin Jonat, nakakatakot to. Bakit yan? Nagtayo na ng committee ang DPWH para imbestigahan yung bumagsak na tulay. Ni committee na po ngayon yan. That's the surest way to say walang walang mangyayari dyan sa special committee, pare. Hindi kasi inobliga sila ng Senado imbestigahan ng mabuti yan. So they are working with the Senate on that issue. Sabi po ni sino to? President Claire Castro. Yusek Claire Castro. Press briefer. Na kinonfirma na raw sa kanya ni Secretary Bonoan na nagtayo na ng committee. Ayan. At ang findings daw po nito malalaman na sa loob ng sa end of April. Ganun pala katagal pag committee. Siyempre. Bakit kailangan committee? Kasi anong pangalan nito? It involves both design, construction, and then yung transport requirements, transportation. Pagdating sa weighbridge and everything else. May nagsabi sa akin, naku, pag committee, ano na yan? Ano yan? Kinakabahan na sila sa cover up. It's a Mona Lisa arrangement? Are you saying that it's a Mona Lisa? Ano ibig sabihin mo ng Mona Lisa arrangement? They just lie there and they just lie there and they die there. Yan ba? Masyado kayong Masyado kayo negative Please, kayo mga nagko-comment dito negative Anong cover up? Napaka-negative din yun. Anong cover up? Wala, hindi gagawin yun.
Hindi, kasi marami ng ibang tulay na bumabagsak. Construction sa totoo lang. Design, design, quality of construction, monitoring. Hindi, wag nyo alala, wag nyo kakalimutan. Yung si Engineer Alberto Cañete, di ba? Wala raw kinalaman ng design, pare. Oo, nagalit nga siya. Ano pala to, presidente ng Association of Structural Engineers. Kasi kung design yan, okay? Ang yung pong tulay sa ano ay portion. Okay. Kung design fault yan, yung buong tulay nalaglag. Ang nalaglag lang, isang portion. So hindi design yun. It was not meant to be a suspension bridge. Yun ang fault noon. Yun ang fault noon. Hindi, suspension bridge ba to? Hindi siya suspension bridge. It was not meant to be a suspension bridge. That's why ganyan ang nangyari dyan. Talagang pag meron kang 100 metric tons na daladalang at So, ikaw pangatlo ka na doon sa 100 metric tons. Under design. Hindi. Ganun ba? Mali nga yung flagman. Ayun! Kasalanan. Sabi ko sa inyo Sunduin niyo yan, nakatira lang yan dyan sa tabi dyan. Bakit pinabayaan dumaan? Nakatatlo ka na. Andun lang yan nakatira. Ikaw nakatatlo ka. Madaling hanapin yan. Natigwa 100. Talagang masisira yan. Sisira. Punta na yung flagman ngayon ang Flagman ang may problema dyan. Special committee po, titignan daw yan. Kaya matagal Kasi hahanapin yung flagman. Isa pa yan. Tingnan mo. Hindi, ang pinaka-importante po rito na gustong malaman, okay? Based on the reaction we're getting, napunta ba lahat yung pera? Sa pag-aayos ng sa construction yan. Kung po nagkaroon ng shortcut dahil sa kailangan yung kickback, ganyan kasi ang balitang lumalabas less than half daw po ng budget ang napupunta talaga sa project. Kung ganyan na nangyari dyan, hindi ako magtataka na bumagsak yan. Ang daming involved dyan. Gano'ng karaming tulay pa. Ang daming involved dyan kasi yun po ang crux ng investigasyon na gusto mangyari na Senado. Design, construction, project monitoring, implementation ng way arrangements. Pagkatapos, the alertness of the flagman. Yeah, flagman. Bakit kailangan ng flagman? Yun ang number one na tanong dyan. Dahil wala namang counterflow, di ba? Wala namang... Hindi, bakit? Kasi to prevent yung mahababigat. So mauna ka bakit kayo nagtayo ng bridge na hindi kayang... alam nyo naman kung anong mga dumadaan dyan. Ng mga truck. So ngayon, kung special committee na, patay kayo. Ang magiging solusyon dyan, lalagyan ngayon ng way bridge yan, number 1. Number 2, yung mga pagkukwari, ayan, kasama na yan. Kasama na yan. Yung pagkukwari, titignan na mabuti ang mga yan. At number 3, dodoblehin ang flagmen. 24/7 yan. Ay, delikado. Okay. Alam nyo po, ang DepEd, gusto na raw nila magtayo ng talagang farm schools. Sabi ni Secretary Sani Angara, okay, good idea. pero ang kanilang inuukil-kil po rito ay private sector. Okay? Suportahan daw po yung mga itatayong farm schools. How do you do that? How do they support? Kaya, baka kailangan din ng investment. Kung farm school yan, kailangan ng lupa wala pong iniwan to doon sa UP Los Baños. Okay. Alam nyo ba, merong mga fields dyan, matutuwa ka yung mga experiments ng mga estudyante, nagtatayo siya. Tapos may competition sila kung sino pinakamalaking, madaming harvest. Secretary Angara, please. If it involves farm schools and that will involve land, dahan-dahan lang ho kayo sa... Bakit? Please lang. Please lang. Bakit? Kasi baka magkaroon ng development yan na totoong out of 100 hectares na inano mo sa private sector, para 10 hectares ang farm school, 90 hectares yung township. Real estate. Medyo... Ingat ka. Ingat lang po. In-incentivize mo bakit? Let us come out. Kikita ba yung... Let us come out with certain criteria that will make sure na ito ay talagang farm. Farm.
hindi mga kunya-kunyaring mga farm. At ang ituturo daw po... Hindi ka ba naniniwala sa collaboration ng private sector at government to effect certain objectives kaya yan sa... Ano ibig mo sabihin ng collaboration? Kuntsabahan? Hindi. Iniiba mo Sosyo, hindi. Oo. Bakas. Diba? Naniniwala ako. Para bang pumunta, let us cross the bridge and see na kung baka naman pwedeng magtulungan ng private sector. Galing talaga ng... Para mapabuti lalo ang plight ng farmers. The best. Ano, di ba? Actually, Kasi pag puro gobyerno, ayan na nangyayari. Yun na nga sinasabi na dalawa na. Hindi na kailangan sumali dyan si Secretary Angara. Dalawa ng part ng ating educational system, sector, na yan ang dapat natin na trabaho. SUCs, kasi ang mga SUCs may land grants yan. State universities. Malalaki ang land grant yan. Number 2, yung TESDA, they're already working on that. They also have this kind of activity. Ngayon, hindi, sinasabi nito sa senior high. yes. Pwede na yun? Yes. So mag-i-enroll na sa SUC yung mga senior high. Kung farming ang... Hindi, ang gusto kasi mangyari ni Sani Angara, ni Secretary, mawalang galang na po, Secretary Sani Angara. Hindi lang farming ang ituturo. Entrepreneurship. Kumbaga, magtuturuan ng accounting, tuturuan ng financial transactions. Kasi po, yung mga farmers, hindi po pwedeng umaasa ka sa 5-6. Kailangan marunong ka na rin ng financial transactions. Kausap ang bangko. Yun ang kulang Yung tinatawag na financial education, financial capability ng mga... Bukod sa farming skills, kailangan din nila yan. That can already be accommodated under the present system. Pwede na. Yes. SUCs na nga mas maayos pa kung meron pang SUCs plus yung TESDA institutes, farm institutes. Kasi, pag SUC, mayroon monitoring. Ayun. May strict guidelines. May strict guidelines. At saka, pag gamit mo dito, workoutin mo yan, that becomes part of your curriculum-based workout na trabaho. You don't have to do this in the Department of Education. Tama yung sinasabi ni Secretary Angara na magkaroon na ng reintroduction of our students to farming. Tama yun. With a new twist. Kailangan business yan. Hindi lang yung technical knowledge, know-how ng pagtatanim. That is already... Kailangan may element na business yan. Halimbawa, nag-harvest ka na. Baka kailangan pag-aralan mo paano mong ibebenta yung harvest. Kung wala kang market, gumawa ka ng paraan para ma-process mo yung sarili mong harvest. Mga ganong klase entrepreneurship. This is being done already right now in several of the SUCs. UP Los Baños, Central Luzon State University, Central Mindanao University, MSU. Meron ganyan. The problem, Secretary, is ganito. Naturuan mo silang lahat, etc. Pagdating sa implementation, yari na sila. Why? Bangko, patay na. Ang bangko, yung kanilang agri-agra, etc., hindi naman nila pinapagamit. Wala silang pakialam dyan. Number 3, yung tungkol sa logistics, etc., pagdating mo sa patay ka na. Take advantage ka na niyan. O pagdating naman sa mechanization, etc., and all of these things, kukuha ka kailangan. In other words, you will need ang pupuntahan dapat ng private sector is to fill the gaps in these particular areas. Okay. Funding, yan. Ako, coconut farmer ako. Kinuha ni Procopio yung aking UCP. Saan ako ngayon tatakbo? Saan ako tatakbo ngayon? Where is my funding? Pwede ba akong pumunta sa Land Bank? Sabi ng Land Bank sa akin, 11 billion, nagbigay na kami. Kayang-kaya ng private sector yan, parin Jonat, kasi alam nila yan, financing. Precisely. Ito na nga, saan ako pupunta kung ako, nag-graduate ako sa farm school, ako na yan, etc. Saan? Saan ako magsisimula? Who will do that for me? I see. Yan that is a total program. Halimbawa, ito na lang, wag na tayong pumunta sa dalawang agri-product na lang. O tatlo na lang. Number 1, rice farming, rice and corn. Coconut at saka aqua farms. May aqua farms, ha? O sige.
magiging entrepreneur ako. Gusto kong maging entrepreneur. I have this means. Nakapag-aral ako, etc. How are we supposed to work that out? Okay, the private sector will help me. Who in the private sector will do that for us? With us. Kami. Yun ang gusto kong maintindihan. Kasi baka kailangan yung sinasabi ni Secretary Sani Angara na involvement ng private sector i-detalya. Yung sinasabi ni Jonathan. Kasi kung puro ganun lang, invite mo yung private sector, wala mangyayari dun eh. So, pero bigyan mo sila ng package. Yan. SUC na ito, puntahan kita, MVP. Ikaw, ito package mo dyan. mag-ayos kayo. Ito package mo dyan. Ganun mo gawin. Kesa yung you're just calling for their involvement, wala mangyayari. Kung nakapackage yan, baka. Example meron ngayon, I know for a fact, na meron ngayon program. Yung Confederation of Coconut Farmers Organization, sina Charlie Avila, sina Ed De La Torre. They're working now with si Romy Chan, Axelum Resources, one of the biggest producers of coconut, yung processing. Sila yung sila namimili ng kopra. Coconut oil. Coconut oil, Fiesta coconut oil. Meron silang yung Vita Coco, sila yung nagwo-work. O yan, mag-ayos kayo. Kung paano work out. Ikaw, coconut farmer ka, gusto mo magtayo later on ng processing etc. in your area. Ito, entrepreneurship. Ako na bibili, consolidator siya. Ako na bibili mismo ng mga mo. Ako na. You don't have to work that. Ang kailangan mo lang, be a good farmer and be a good producer of coconut. Ikaw na rin, nursery, etc. You don't have to worry about your market, etc. Tayo na yun. We will work it out. O yan. Rice farming, ganun din. Pare, regarding, gusto ko lang sandali, i-touch to. Yung ghost students sa senior high. Another problem. Nagkaroon po ng hearing sa House at may mga teorya ang mga congressman kung bakit nangyayari ito. Kasi daw, yung rules ng DepEd medyo maluwag. Ayun. May mga loopholes na pwedeng pasukan. Ayan. Yeah. Halimbawa, na-enroll ka sa senior high under the voucher system. Hindi ka pumasa. Nag-drop out ka. Pero nabayaran na. Yung eskwelahan, mababawasan sila ng tatanggapin sa DepEd dahil meron nag-drop out. Itutuloy nila ngayon yun. Yun ang ghost students. Ang luwag ng rules daw dyan. Yan ang sinasabi ng mga... At hindi nagre-report. Yun ang patay tayo. Yun ang patay. Kulang sa honesty rin itong mga schools. At saka yung monitoring, kulang. Yung monitoring. Oo. Nabigyan kita ng voucher. Halimbawa ako, mayroon akong eskwela. Binigyan mo ako ng voucher for 100. Anong nangyari? Yung after din nabigyan mo ako ng voucher, anong nangyari? Yung monitoring. Meron naman monitoring yan. DepEd actually kinomonitor yan sa regional at Yun na nga yun sa dami. Hindi nga, ang monitoring nila, magre-report yung school. Aasa ka lang doon sa report ng school. Anong klase monitoring yun? Pumunta pa doon sa school yung importante yun. Well, I have to admit. So, yun na nga yung punto mo, honesty system, mukhang nag-deteriorate through the years sa pwede naman submit ng mga actual data. Halimbawa, there are 100 schools with voucher system in your region. Di ba? Pwede mo naman every quarter, 30. Ito ba sinasabi ni Congressman Roman Romulo? May isa pang risk yan. Yung school, para magtuloy-tuloy yung subsidy, ipapasa ko na lang yung estudyante kahit hindi deserving. Dalawa na. Yung hindi pumasa, pero tuloy. Tinuloy yung isa naman, ipasa ko na lang. Ipasa ko na lang para tuloy-tuloy subsidy sa akin. May natutunan ba yung estudyante na yun? That's a searing indictment. Hindi, mahahalata yun. Mabubuking yun sa... Kaya nga. So, ng mga undeserving. Kaya nga sinasabi ni Congressman Romulo, ito yung mga napakagaang ng ito yung mga guidelines. May intel si Congressman Romulo kung gano'n. May daw pa yan. May mga risks. Kumbaga maluwag.
maluwag yung... so, anong gagawin niya? Siguro magpapasa sila ng batas regarding this. Pag-aralan ng gusto. For now, making use of the existing law, ang pwedeng gawin dyan, sana may accreditation yung mga eskwela na bibigyan mo ng voucher. Meron naman Another gap yun. Actually, that's the first gap. That's the first. Kahit sino na lang, pwede. Tignan mo kung sino yung na-accredit. STI nga number 1 dyan eh. Hindi, yung STI, okay yan. Yung iba. Ilan ba? Halimbawa, ang voucher system mo, nag-encompass ng 1 million students. For example lang, ilan na nakuha ng STI? Hindi naman 1 million eh. Baka nakuha ng STI, 50,000. Yung iba, paano yun? Meron nga dito sa Quezon City, di ba, niyari ni na Mayor Joy, yung eskwela na yun. Kasi kung ano-anong pinaggagawa, pati Sino ba nag-a-approve ba ng voucher? Hindi ba LGU? LGU tsaka DepEd. Dalawa? Oh yes. Kasi DepEd ang may pera nun eh. Hindi naman LGU yun eh. Tapos ibibigay sa DepEd LGU. budget That's from the DepEd budget. Unless the LGU may sariling budget. may sariling budget, which is called the Special Education Fund. Yung mga malalaking LGU yan, yung mga mayayaman. Okay. So yung dalawang nagmo-monitor dyan na workout. By the way, bago tayo nakalimutan natin kanina ang lang natin si Michael Binate? Sino pa ba? Si Mayor Rufy Biason. Uy! Birthday Mayor Rufy Muntinlupa. Okay. May happy birthday, Mayor. Baka tingnan nyo yung Bilibid Prison. Uy! Wag na yan. May participation ng local government yan. Meron naglalaway dyan eh. Huwag nyo nang magitin dyan. Real estate na naman. Dina-downplay po ng mga resort owners yung nangyari sa Boracay. Yung rape at pagpatay. Kay Micaela. Mikova. 23 years old. Napakagandang dalaga. Dina-downplay po nila. Ang sinasabi nila... extremely low crime rate daw po ang Boracay. So, wala kayong dapat alalahanin. At yung nangyari ay isolated case pero swift response ang ginawa ng gobyerno. Okay. In what way? Pero ang problema diyan kasi, yung sinasabi ni paring Jonat, yung mga dating empleyado dyan, tumitira na rin dyan eh. Yun ang problema dyan. Yung nakatira dyan pa rin. Dati kasi, uwian niya mga malabas ng island. Kailangan umalis sila. Merong carrying capacity, ganito lang. Hindi na namomonitor yun. Hindi na namomonitor yun. Yung mga taga-ibang lugar, nakakapasok na dyan, at yun. Nakatira na sila doon. Yun ang problema. So, meron pa po kayong kailangan gawin, DOT. Yes, in addition to. Bukod doon sa assurance, umingi na raw po ng tulong ang DOT, Department of Tourism, sa Department of Interior and Local Government para siguruhin na ligtas ang mga tourists sa buong bayan. Ayan. So, solve na yung problema. Ang problema po, yung sinasabi natin, may mga nangyayari kung bakit that leads to these crimes. Yun ang kailangan asikasuhin ng DOT. Yung humingi kayo ng tulong sa DILG, parang after the fact. Kailangan mangyari dito po, preventive pa din. Nag-request na raw, sabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, immediate implementation po ng concrete measures for security. Para kasalanan ngayon ng DICT to. Nag-request sila ng immediate measures for security. Ayan. Paano naman yung papel ng DOT ron? Bakit? Ang mahal-mahal nga ng bayad dyan eh. Sa Boracay. Dying fees. Because of that, ang dami na-attract ng mga loko. There's money to be made here. Either, kung hindi ka man manggugulo, mag-a-addict. Nakawan, addict. May statistics ba yung PNP dun sa... Wala eh.
Wala pa. They should, di They ba? should have. Pero ang laking black eye sa atin ito eh. Kasi Boracay famous worldwide Oo. dyan. As a But destination. yung sinabi nyo, that happens talaga sa isang tourism area, nakaka-attract ng mga unsavory at as well as Di ba, Dapat may measure yung characters. DOT road. Di ba yung ano nga? Di ba Yung, dati nangyari na yun sa Amerika. Sagada? Amerika. Sa Amerika mismo. Ganun, Mexico. Mexico. Yung mga tourist areas. Kasi target sila syempre. Tatargetin talaga In which yun. case, talagang- And that's why, importante yung Ang security, yung PNP. close, ito, dyan. both presence as well as yung Pati yung mga strategiya. hotel owners, lahat ng mga residents, etc., nagkakaroon ng ganun na programa. Okay. Magbabalik po ang karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 9:31 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Atin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Hola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882 kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Oh, good morning. Good Paring morning. Conrad, paring Anong meron? 51% daw. Ang alin? Sabi ng SWS survey. Strat base. Ang na kailangan may accountability. Si dating Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin na accountability? Manakot. Well, at least Mananagot. humarap sa hukuman. Para liwanagan. Bakit sa ICC? Ba't hindi dito? Ayun naman ang magandang Kasi ang katanungan. sinasabi na ito ni Strat base. Professor Manhit Sila. ay ang sinabi daw ng ICC ang Philippine judicial system while working that the situation was the Philippine government at the time and even now was unwilling and unable to undertake that particular function. Ba't hindi na lang yun ang ginawang dahilan? Ba't Interpol pa? Hindi, ginamit. Hindi natin kaya. Ano yon? Ang sinasabi yon, unwilling, kasi nga, hindi nga tayo kasama na sa workout, and unwilling, Wala tayong and political will. unable. May be able. And unable because of the problem with the witnesses, etc., etc. Karan. Takot. Ganun. Takot! And Sa everything. ICC hindi sila So takot. whereas ICC hindi matitinag yan. Hindi Kahit matitinag yan. Walang takutan. Walang takutan. Hindi maapekto sa mga social media. Yan ang- Yun ang sabi nila. Yan ang underlying na sinasabi. Okay. Yun ang sabi nila. Ngayon, all of this will now come to pass during the September 23 confirmation of the Tagal naman. cases. Kasi yun ang nakalagay eh. So, March, April, May, June, July, August. September. 6 na buwan? By that time, 6 na buwan, walang mangyayari. by that time kasi Anong klaseng justice yun? by that time ang nakalagay doon, ang nakalagay doon sa sinasabi ni dating ICC judge ito dating UP law din Raul Pangalanan. By that time, may papakita na doon ano bang basis nito, ito yung workout. Papakita din pati kina Kaufman. Yun ang sinasabi ni Raul. Kasi we had the ICC judge before, the former UP law din Raul Pangalanan. Pangalangan. Okay, yun daw pong subway project, kauna-unahang subway project natin, ay delayed. Matagal na natin alam yun. No. Hindi, meron ng target date of operation. 2030. No, 32 na daw. Tinanggal ba? Para naman 7 taon lang naman mula para ngayon naman yun. kayong LRT1 extension eh. Ano ba yan? Ano ba Ikaw yan? naman. Marami raw pong delays kasi nga Karamihan dyan right of way. hindi raw po Bakit kayang natin tapusin extension nga, oo. by 2028. So 4 years delayed. Wow. Ang realistic daw po ay 2032. Partial operation pa lang yun. Hindi full operation. Aba, bakit nag-delay? Yun po dapat ang malaman. Para maiwasan na yan. Unang-una, why did we even try
to start it off, kung ganyan rin lang pala magkakaroon ng problema. Nang daming delay, pinagsasara na natin yung mga kalsada. Hindi natin nanisikaso muna yung commitments natin. And we are paying for this at very, very high price. Kasi may commitments sa Philippine government in the loan contract, meron kang commitments. Meron yung loan giver, which is the Japanese government and ADB. And then, meron yung commitment ng host country, which is us. Ang commitment ng host country, linisin mo yung pupunta mo. So, planchado na yung right of way. Hindi lang yung right of way, pare. Linisin mo rin, nasaan ba talaga dadaan yan? Ano yung Hindi, design? binago-bago nga yan eh. Kailangan mag-U-turn, pupunta doon sa Ayala project. Yan na nga ang problema dyan. Tapos minadali ninyo na magkuha ng loan. Kasi kailangan makuha yun bago matapos yung term. Yan. Para makakontrata na agad, para kumita na. Yan. Yan. Hindi daw, para daw magkaroon ng... hindi raw. Okay. Hindi daw ganon. Para daw magkaroon ng Order of the Rising Sun. Yung dalawa. Ayan. Yung dalawa. Ang problema... Yung dalawang proponent nito. Okay. Ang problema, magkakaroon daw ng strike na naman. Ang Manibela. Ano? If I may hazard an analysis of that. Ang paggawa ng isang infrastructure project, may mga moving parts yan eh. Kumbaga, nanonood ba kayo ng Hell's Kitchen, yung kila Gordon Ramsay? May nagluluto ng karne. Nagpe-prepare nung salad. Tapos yan, kinukumbay. Kaya sinasabi lang, time! Una sinasabi nila, heard! Pag narinig sinabi ng chef na ilang order. Then pagkatapos, time! 5 minutes. 6 minutes. So, para matansya nila yung pagdating dun sa plating, eto na. Ganun na nangyayari dito sa atin. Medyo minsan nagkaka-problema dun sa iba-ibang stasyon siguro. Naiintindihan ko yun. Bakit naman 4 na taon? Bakit nagtagal? Nag-delay. Nag-delay lahat ng time lahat. Ibig sabihin, tatanga-tanga sila. Bakit 4 na taon ang delay? And then, naiintindihan ko yan. Kung, alam mo ba yung dati, yung project, yung i-renovate yung intercon. Yan. Okay? Sila JASA, ang kinontrata nila hapon. Okay? Dinalaw daw minsan ni JASA yung project. Paumanhin daw ng paumanhin yung hapon. Baw ng baw. So sorry. Why? Sabi daw ni JASA. Project delayed by 20 minutes. 20 minutes? There you go. Kaya ang private sector... Yung sinasabi ni 20 minutes? Pucha, hindi sila mapakali. Yung sinasabi ni paring Conrad na yun, muntik nang magharakiri yung hapon na yun. Parang 20 minutes. Papakamatay na siya. Apat na taon na delay. Anak ng toko. Anong bang pinagagagawa na? And yet, to think, more than 1 trillion ang budget natin sa infra. Kung ganyan tayong kukupad-kupad, ay kawawa naman yung... Sinasabi na kung may commitment, ano na yan. May fees, may mga ganyan. Tuloy ang bayad niya. Hindi, pumapatak na metro niya. Yung mga naka-penalties, yung mga nakatenga dyan, binabayaran niya. May pumapatak na metro. Binabayaran niya. Pare, hindi daw magpapagaharakiri. Aka ino-offer yung 2 daliri. Yung 2 daliri. Puputulin na niyang gano'n. Delayed 20 minutes. Pinapuputol na yung daliri. At ito. Hindi ba pwede yung ganong klaseng discipline para sa mga contractor natin? Ang problema nga, ang sinasabi ng mga contractors, ready kami eh. Ang problema kayo, you did not deliver your part of the... Parang nasa Hell's Kitchen yan. Hindi na-deliver yung karne. Hindi na-deliver yung salad. Nag-aantay yung salad. Chain reaction na yan. Chain reaction na yan. Hindi. Ano ngayon? Anong gagawin ng leadership ng DOTR? Yan. Ano yun? Delay 4 years. Tatanggapin na lang natin. Ganun na lang? Ganun na lang yun? Hindi ba pwedeng basta hindi nangyari. Sige, i-stretch natin yung deadline. Ganun na lang. Hindi ba dapat alamin kung anong sanhi at iwasan? Yung right of way pinaka-main.
Pero by stretching it to 4 years, you are actually going to contract additional funding. Costs. Yan na. Diyan na Subway po. Subway yan, ano? Subway. Yan ang nangyayari. Iba pa yung live bandam siguro. Yan ang nangyayari. Yung live bandam, iba ba yan? Si Mambabi. Disgruntled, ano lang yun. Tapos magkakaroon pa ng strike. Ayan. Strike. Yung Manibela. Magkakaroon po ng strike. Naku, ang kawawa. Matindi. Mga mananakay natin. Kakatakot. In the meantime, itong yan na dyan sa atin, hindi na natin nadadaanan ngayon yan. Meralco, wala action dyan. Wala action dyan. Hindi ko alam kung bakit. Kahit ang bakuran nyo po yan, nandito kami sa 28th floor, natatanaw namin Alakahinga mo, nakatenga sila. Pero tama ka, nakatenga, nakapwesto yung mga makinarya, yung boring machine, lahat. Yung Masungi Geo Reserve Foundation. Umihingi po ng saklolo sa presidente. Paring Conrad, that is another issue. Okay, you are going to say na ganito yan, in 15 days, ganito ang gagawin, tapos wala ka naman. Anong gagawin mo from there? Ayan. Planning. Umingi po itong foundation ng saklolo sa presidente. Yun daw, eviction notice ni Most Travel. Baka daw pwede i-review. Secretary Tony Loizaga. So, ito po kasing Masungi, Geo Reserve Foundation, merong agreement with the DNR na sila magbabantay dyan. Sila rin yung, kumbaga, magre-regulate yung kinancel po yung kontrata. Separate yung entity na kontrata Pero yung foundation, kumbaga, parang involved din dito. Yung Blue Star Construction, yung po yung kakontrata ng DNR, kinanselan na yan. Okay? So, ang utos po, umalis na kayo dyan within 15 days. Bakit? Nakalipas na yung 15 days. Nakalipas na ba? Yes. Protected forest, hindi, nung March 17. Sa Baras Rizal. Tanay. Okay. Tanay. Ngayon, humihingi daw ng tulong dyan. Intervene, yun ang sabi ng foundation. Paano mag-i-intervene ng presidente? Unang-una ba? Pipigilan niya bakit ba pinagdanasaan yung lugar na? Sorry, pinagdanasaan. Pinagdanasaan talaga. Hindi mo pwede pag nasaan, reservation to. Kasi bottom line ng DNR. Maski makuha mo to, wala kang pwede. Secretary Loizaga is that kayo Blue Star, may mga violation kayo dyan sa inyong kontrata dito sa bakit hindi nyo itama? Sa pamamahala ng Masungi. Di ba? At tapos ang nagiging messaging dito, kayo parang biyaya ng Diyos na taga-alaga niyan, hindi totoo yan. Merong mga ibang stakeholders sa pamahalaan na pwedeng mag-alaga. Hindi lang kayo, hindi kayong pinakamagaling. That's the bottom line Sinabi nila Ando Malyang. Yan nga nangyayari pag merong gusto mag-take over. Yun nga. Pag kahanapan ng butas. Usually po, sa mga bullet points na yan sa mga ibang example ng agreement between government and a private contractor. Minomonitor ng government yan. Yes. Oras na merong palso, sisitahin agad o i-correct nyo. Hindi yung pababayaan mo, sige. Tapos tsaka cancelled ka. Ganyan ba ang paraan? Lalo na pag ang government magkakagulo yun. Hindi ba magkakaroon kayo ng ganyan din po nangyari sa BCDA dyan sa John Hay. Yes. Baka may nakahanda na kasi ang game plan, ang DNR na papalit. Meron nag-orchestrate nga sa Malacanang Hindi ko alam kung dito may nag-orchestrate din. Parang John Hay nga. Ano bang balita? May nag-orchestrate din ba rito? Sana wala. Sa Masungi? Sana lang wala. Ang dapat na orchestration dyan, ayusin yung hidwaan kung mayroon. Kung meron kang violation, sabihin mo na at paano pag-ayos. Hindi yung, kung meron kang violation, alis na kayo. Ganun na. Diba? Ang kaso nga lang dyan, alam mo sa communication. Kasi dalawa. Nakikita ang tali dyan Sino ba ang bibinipisyo dyan? Quarrying, resort. Yung mga wind farm. Yung mga ganyan. Yung mga developers. Yan. Meron na ngang meron na ngang tali. Yan ang problema, secretary. Meron na ngang subdivision dyan Isipin mo yun. Subdivision na. Subdivision? Meron subdivision dyan.
Na doon sa area na yan, Upper Marikina watershed at lahat. Kaya ang daming involved Ang daming involved, all other interests. Apart from yung interest na i-preserve yung certain areas dyan, lalo na yung mga limestone. Para po doon sa mga maraming maintenance na gamot, ang FDA po in-announce, for your sake, para malaman nyo po, 17 pang klaseng gamot exempted na ngayon sa VAT. 17 gamot. So alamin nyo po kung yung inyong mga maintenance kasama dito sa listahan na to. Ilabas yun na FDA. Ang alin? Yung mga gamot na yan. Alin-alin yan. Branded ba yan o generic or what? In-exempt na nga. Gusto mo pang... ano bang tao to? Masyadong demanding Masyado kang demanding pa rin, Jonathan. Lalo na sa aming mga nasa hustong gulang. Hustong gulang, nangangailangan ng maintenance. Mga nahustong gulang. Kailangan malaman namin yon. Ano-ano daw po ba yan? Mga for diabetes. Ay, pasok tayo dyan, parin Jonathan. Importante. For high cholesterol. Mga seniors kasama natin. Dito, mas lalo tayong pasok dito. For mental illness. Yan. Mental illness. Pasok na pasok tayo dyan. Yan. Ang sinasabi nito, nagko-comment dito, ano daw tayo? Hypertension. Yan ang mga sakit ng NOIP. Bakit walang TB, no? Dapat may TB. It's supposed to be eradicated ng TB sa atin, Wala na? Hindi, meron pa din mga namamatay. Okay. At bakit hindi pa lahat ng gamot kaya? Exempted sa VAT. Oo. Ba't kailangan pang may VAT ang gamot? Hindi ba vital sa very critical. Yan ang pinagtataka ko Actually, yan ang banatan yung sa VAT ng gamot. Bakit may VAT pa ang gamot? 'Di ba? Bakit yung mga ibang hindi naman kailangan VAT exempt? Yan. Bukod doon sa VAT exempt, hindi pa nagbabayad ng ibang taxes kasi smuggled. Vape. Gaya ng vape. Gaya niyan. Paano? So, alamin nyo na lamang po kasi masyadong demanding to si Parang Jonathan na gusto pang sabihin ng FDA ko ano yan? 17 na yun At saka yung kung mayroong brand, ano yung brand name na yan? Kailan daw po to? Updated list 30 days before the beginning of each quarter. Ayan. Kaya sila pala nag-a-announce. Okay. Paano kaya ito? Paano natin malalaman kaya ko? Baka naman sa mga drugstore nakapaskel. Yung VAT-free. Sana inano nila. Dapat kasi knowledge of your privileges. I-require nila sa mga drugstore. Ang dami bumibili niya mga gamot na yan. Maintenance nga yan So, mahirap ka, mapamayaman ka, VAT exempt ka. Kayo mga nagsusupply sa gobyerno, sa mga government-owned hospitals, VAT exempt yung mga 17 medicines na yan. Baka ilagay alam ba natin kung ano-ano yun? Sana, oo. FDA, bigay mo yan kasi baka mamaya ilalagay pa nila yan na meron VAT. Yung pala, ibang ayun na nga kung hindi alam nung bumibili. Di ba? Pati gobyerno, hindi rin malalaman. Dapat sabihin ninyo, kasi government is a big... I-announce nyo na. Yes. O i-require ang mga ipascale na itong mga gamot na to wala ng VAT. At saka, kasi government is a big, buyer of... Hindi, kasi kung senior citizen ka, VAT exempt naman talaga ang iyong gamot. Pero kung di ka senior citizen, sayang din yun. Sayang din yung discount na yun. Lalo na kung matakaw ka sa bango sardinas. Nako! Lalo na yun. Yun ang pinakamahirap. Masisikip na naman ang Amerikano nitong dalawang to, pare. Tingnan mo. Masikip na naman. Masikip ba? Lalo naman yung magbe-birthday bukas. Ay! Happy birthday to you! Yan po. Yan. Birthday po ng ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. bukas.
Pero ngayon, sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Nandito na sila! Woo! Magre-report sa Ronda Pilipinas. Oh! Karambola, karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best.